posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Surviving Breakups. Sabi ng isang awitin, breaking up is hard to do. At talaga namang mahirap yung napapahiwalay ka sa mahal mo sa buhay, lalo yung paghihiwalay nyo ay madugo, masakit at mahapdi. We break up sometimes with relatives, with a romantic partner, with a friend, even with a business partner. At yan ay isang malaking hamon sa buhay ng tao. Paano mananatiling buo, masaya, masigla, kahit napapawalay sa mga mahahalagang tao sa atin? Ang pag-aaral natin ngayon, pinamagatan, Surviving Breakups. How to break up with people and survive the consequence. Salamat o Diyos dahil kayo pwede naming tanungin, puntahan, hinga ng payo. At ang hinihiling namin sa iyo, Panginoon, ngayon ay turuan niyo po kami how to survive breakups. Mga breakup na hanggang ngayon ay meron pang mga lamat, latay sa aming puso. At mga maring breakup na mangyayari pa lang. Forgive us our sins, O God. May your mercies abound in our life. Cleanse us with the blood of your Son, Jesus. Make us whole, so we can see you face to face and hear your voice and seek your blessing. We ask you, Father, to be the speaker, lead us unto greater knowledge of you that strengthens us, that makes us whole. Lead us, protect us from harm. And we pray, Lord, that we may bring you our offerings, our thanksgiving, our music, our dances, our whole hearts in worshipful surrender. Be the leader of this event, O God. Be the speaker. Dispense blessings, lift up yourself. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving, with gladness of heart. Amen. Painful breakups. At kani-kanino pa po yan? Unang-una, with a spouse. Napakaraming mga nag-iibigan, nagpapakasal, nakakakita ng mga bituin habang ikinakasal, pero mamaya nakakita ng bituin pagkabugbog ng asawa. Masakit, mahapdi ang mga nangyayari. Divorce, separation, estrangement. Isaiah 54:4-6, the Lord speaks. And this time speaks symbolically not only to a person but to all people. Don't be afraid or ashamed and don't be discouraged. Stop feeling ashamed for being left a widow. The Lord all-powerful, the Holy God of Israel, rules all the earth. He is your creator and husband and will rescue you. You were like a young wife, broken-hearted and crying because her husband had divorced her. But the Lord your God says, I'm taking you back. Kung ito ay binabanggit ng Panginoong Diyos sa bayang Israel, sa ilang taong tinutukoy at place and time, meron siyang universal truth para sa ating lahat. Iwan man tayo ng ating asawa, iwan man tayo ng mga mahal natin sa buhay, may Diyos na laging nananatili sa ating piling. Hindi pwedeng maliitin ang hapdi ng paghihiwalay lalo sa mahal mo sa buhay, pero hindi naman pwedeng buong buhay na yan ay alagaan mo na lang ang sugat at hindi mo na ito paghilumin. Tungkulin ng isang tao sa kanyang sarili at sa lahat ng mga may malasakit sa kanya na bumangon matapos matumba, magpagaling ng mga sugat matapos na makibaka. At isa dyan, yung mga hindi na iiwasan na paghihiwalay ng mag-asawa. Kuminsan kasalanan mo at huli na ng iyong mapagtantong kasalanan mo yon, wala ka nang pwedeng gawin. Kuminsan naman kasalanan ng kabilang partido o kasalanan nyo pareho o kasalanan ng iba na nagpahiwalay sa inyo. Ano man yon, kung yun na ang naganap at hindi na maibabalik, dapat magpagaling. Isa pa pong masakit na paghihiwalay is with a close and a trusted friend. Minsan nag-away kayo o kaya sa tingin ng isa, yung isa ay taksil sa usapan, sumira ng tiwala, o there's a misunderstanding. Sayang, ang tagal-tagal bago magkaroon ng kaibigan, ang tagal bago bumuo ng pagkakaibigan,
Tapos dahil lang sa mga alitan o dahil sa mga kumisan ay malang kakwenta-kwentang bagay, nagkakahiwalay. Psalm 41, 9-12. My most trusted friend has turned against me, though he ate at my table. Have pity, O Lord, heal me, and I will know that you really care. You will always be close to my side. Ano ang pinagdaramdam dito ng sumulat ng awit na ito? Na ang kanyang pinagtitiwalaang kaibigan, lagi niyang kasalo sa pagkain, ay bumaligtad at naging kaaway niya. Kaya kanino siya humihingi ng tulong? Sa Panginoon. Sa niya patunayan niyo pong mahal niyo ako at laging kayo ay nasa aking tabi. Isa pa katulad din ng kaibigan is with a dear brother or sister in the Lord. Maraming mga magagandang samahan sa loob ng church nasisira dahil pinapayagan ng mga magkakaibigan, magkakapatiran na dayain sila ng dyablo. Psalm 55 verses 12-7. If an enemy were insulting me, I could endure it. If a foe were rising against me, I could hide. But it is you, my companion, my close friend, with whom I once enjoyed sweet fellowship at the house of God, as we walk about among the worshipers. I call to God, and the Lord saves me. Every evening, morning, and noon, I cry out in distress, and He hears my voice. Masakit yun yung dati mong kapalagayang loob, kapatid pa naman sa Panginoon, tapos magkakalayo ang loob nyo, magkakagalit kayo. Ang nangyayari tuloy, kung minsan hindi kayo nagpapansinan sa loob ng church, o yung isa napipilitang lumipat kung saan, mahirap din naman yung palipat-lipat. Siguro sa buhay ng isang Kristiyanong talaga naghahanap, isa o dalawang lipat, tapos tama na. Kasi hindi ka natitigil maglipat. Paano yung mga lifelong friends? Iiwan-iwan mo, magsisimula ka naman ng bago. Tumatanda ka, dumadaan ang panahon. Dapat ay nasisinop, naiingatan yung mga nagagawa nating friendships. At kung paano nakakapagod makipag-away at manatiling galit, gamitin nyo na lang yung pagod na yun para makipagkasundo. O huwag makipag-away. Nakakapagod din naman pareho yan eh. Magpagod ka na doon sa ang inuuwian ay kapayapaan. Another painful breakup is with all of the above. Mga napag-usapan na natin, kapatiran, kaibigan, mahal sa buhay, sweetheart, and plus other relatives. Plus associates. Mga nakakasama sa mga proyekto, sa mga gawain. Plus servants and employees. Sometimes naman, mga tauhan mo, empleyado mo na yung bumabaligtad, kayo ito nagkakalayo. Meron ako isang kilalang napakahusay na tao, mayaman, pilantropo, ang buti-buti sa mga empleyado, naudyukan ng mga outsider itong mga empleyado, nag-union at nag-aklas, nagwelga. Sa sama ng loob ng matanda, isinara na lang ang negosyo niya, isinara niya lahat. Kasi ayaw niya makipaglabanan, makipag-bargain sa mga taong hindi naman kailangang mag-bargain dahil ginagawa na niya ng mabuti, na udyukan lang. Sinara. Masakit yung empleyado mo, kinukupkup mo, ginagawan mo ng mabuti, tapos babaligtad pa laban sa'yo. Kakasuhan ka pa sa Department of Labor. Bagamat meron naman talagang employer kuminsan, dapat mo kasuhan. Pero tinitingnan mo rin ang buong katotohanan. At kumisan, pati mga batang walang musmos, the uninvolved. Dahil sa influence ng matatanda. Hindi ka naman kilala ng bata, galit sa'yo kasi ginalit na ng magulang laban sa'yo dahil galit sa'yo yung magulang. Lahat ng mga breakup na yan, may isang taong naranasan niya lahat yon. Parang nabunto na sa kanya lahat ng breakup. At yun si Job. Job 19:13-19. Matapos mapalagay sa isang napakabigat na pagsubok si Job, nawala lahat ng kabuhayan, naghirap, nagkaroon ng mga sakit, nawala pa ang mga relasyon niya sa buhay. He, meaning God, has alienated my family from me, sabi ni Job. My acquaintances are completely estranged from me. My relatives have gone away, my closest friends have forgotten me. My guests and my female servants count me as a foreigner. I summon my servant, but he does not answer, though I beg him with my own mouth. My breath is offensive to my wife. I am loathsome to my own family.
Even the little boys scorn me. When I appear, they ridicule me. All my intimate friends detest me, those I love have turned against me. Nararanasan po yan ng mga dating mayaman, biglang naghirap, biglang naubos sa mga kaibigan. Kumonte, kung hindi naging zero, yung mga bumabati pag birthday, mga nagre-regalo at nakakaalala. Yan ang naramdaman ni Job. Nung sobra siyang naghirap at nagkasakit pa, nawala ang lahat ng tao. Pati sariling asawa niya, nababahuan sa kanyang hininga. Palibas at wala siyang pera. Siguro kung mapera siya, kahit siguro mo imbornal yung hininga niya, talagang lalanghapin ang buong puso. No? Basta malaki ang entrega. Pero kung wala ka namang entrega, mabaho pang hininga mo, talagang amoy na amoy ng mga nasa tabi. Kaya masakit yung nawawala ng perang sanay na meron, lalo't kung mga kaibigan mo hindi totoo. These were the breakups in Job's life. Talagang extreme. Wala na yatang sasagad pa sa naramnasan ni Job na mapahiwalay, mawalay, mapatid ang mga relasyon. Another painful breakup is with one's master or employer, provider, or protector. A breakup with one's benefactor. Yung tumutulong sa'yo, inaasahan mo na magpoprotect sa'yo. Sa Genesis 21, naramdaman niya ng isang kawawang babae. Si Sarah ay hindi magkaanak, so inudyo kanya ang kanyang asawang si Abraham, anakan mo ang katulong ko na si Hagar. At sinunod naman ni Abraham. Inanakan nga at nagkaanak itong Hagar. Pero nagkaanak din ng Sarah, sa madaling salita. Ngayon, nagsiselos na siya dito kay Hagar at inilalaban na niya ang anak niya doon sa anak kay Hagar ni Abraham. One day, Sarah said to Abraham, "Get rid of that Egyptian slave woman and her son." Early the next morning, Abraham gave Hagar an animal skin full of water and some bread. Then he put the boy on her shoulder and sent them away. Kita niyo rin naman itong Abraham na itong magaling na lalaking ito, ano? Magaling niya, madapos niyang anakan itong babae, nakatulong niya. Nung sabi na ng First Lady, palayasin mo na yan, total may anak na akong sarili. Pinalayas nga. Binigyan lamang ng konting tubig, ipinasan yung batang lalaki dito sa ina, at pinalakad na sila sa disyerto. They wandered around in the desert. And after they had run out of water, Hagar put her son under a bush. Then she sat down a long way off because she could not bear to watch him die. And she cried bitterly. Maraming mga ganyang babae, masaklap ang kapalaran. Matapos magtiwala sa isang lalaki, bigla na lang siyang aanakan tapos aabandonahin. Lalo't kung may asawa naman talaga yon, huwag kayong masyadong umasa na talagang kayo ay mabibigyan ng lugar. Diba? Na balaga sa badalang ito sa Hagar, iba naman yung kalagayan niya. Slave kasi siya, wala siyang choice. Pero ngayon naman, yung mga kababaihan natin may choice. Huwag niyo naman ipagkatiwala ang inyong buong kapalaran sa isang lalaking may asawa na. At tas aasa-asa kayo kung ako yung mahal mo, iwan mo ang asawa mo. Diba? Nang sa kayo di magkatotoo, nang ibigin kita, lasing lamang ako. Yan ang mga kanta ng mga naaanak ng mga may asawa. Tapos, naiiwan at nasasalanta. No? So, ang nangyari dyan, binigyan nga ng konting tubig at pinalakad sa disyerto. Ano ba naman na itatagal ng tubig na yon? So, nung wala nang makataas na tubig, inilagay na lamang ng kawawang babae yung kanyang anak na bata sa lilim ng isang tinik, isang maliit na puno. At lumayo siya dahil hindi niya makayang tingnan habang namamatay ng unti-unti yung bata. At buong kapaitan siyang lumuha. Sinasabi niya siguro, matapos niya akong gamitin, yung mag-asawang yan, sila ang nag-connive na anakan ako pagkatapos gaganituhin ako. In Hagar's case, it was a breaking up with the beneficiary, actually a user. The woman who used her, Sarah, and the man who impregnated her. Doble sakit, ha? At marami mga babae, hindi natin sila inuunawa, hinuhusgahan natin sila agad. Pero ganito sinasapit nila, nagtiwala o kaya ay labag sa kanilang kalooban, pagkatapos sila pa ang mamasamain ng mundo pagka nangyari sa kanila ang ganito mga bagay. Let's take a look at the painkiller in breakups. Masakit, given na yan.
Siguro kayo man nag-i-imagine na may mga breakup na naganap sa inyong buhay. Ewan ko kung may nakaligtaan pa tayong isama sa listahan natin ng mga relasyon na napatid dahil sa breakup. But the real painkiller in breakups is the Lord. Wala naman talaga ibang hihigit. Panginoon, ang ating Diyos na nasa ating puso, siya lang ang tangi, pinakamabisang gamot sa lahat ng uri ng paghihiwalay. Isaiah 54, 5-6, yung binasa natin kanina. The Lord all-powerful, the Holy God of Israel, rules all the earth. He is your creator and husband, and He will rescue you. You were like a young wife, broken-hearted and crying because her husband had divorced her. But the Lord your God says, I'm taking you back. At hindi lang para sa mga babae ang verse na ito, mga kalalakihan, apply it. That the Lord Creator is your real partner. Na siya ang hihilom sa ating mga pagdaramdam. Napakaraming mga ganyang mga pagkakahiwa-hiwalay. Lalo sa OFW phenomenon. Pag naghihiwalay unang beses sa airport, tigmak ng luha ang tarmac. Pero pag 2, 3, 4 na taon na, wala nang iyakan. Mamaya pagka ika-6, ika-7 taon na, abala na ang umuuwing nagbabakasyon. No, hindi na lang ipadala ang remittance. Mamaya, si uuwi naman, may ka-holding hands sa aeroplano. Pagbaba sa airport, magkahiwalay sila ng kamay dahil magkaiba pala ng asawang pupuntahan. No, nagkakawatak-watak, nagkakahiwa-hiwalay, kaya hindi rin magandang policy ng gobyerno to export people. Dapat band-aid solution lang yan, pang first aid, pero hindi dapat state policy. Kasi sobrang nagkakahiwa-hiwalay ang mga mag-aasawa. Siyempre sa una, mahapde. Pero ang tao, mag-a-adjust yan ipoprotect mo ang damdamin mo. So hahanap ka ng aliw. Hahanap ka ng ligaya, ng saya. Mabuti kung nabunton yung lakas mo sa mga Bible study dun sa abroad, doon ka umattend. Paano kung sa iba napunta? Na para huwag ka nalang mabaliw sa lungkot, sa mga dami ng humihingi sa iyo at na babalisa ka na at natuturete ka na, o kaya sa mga lalim ng mga depression mo, plus yung frustration mo sa pagtatrabaho na halos apihin ka, ang mapagbubuntunan mo talaga kahit sinong magbigay sa'yo ng kahit konting pagtingin. At nakaka-develop siyempre yon. Hindi rin natin pwedeng i-demonize ang ganyang mga pangyayari because people do something to cope. Sabi nga ng isang kata, let the devil take tomorrow, but tonight I need a friend. Dahil pag napakalalim ng gabi at napakahirap ng nararamdaman mo, halos ikabaliw mo, talagang maghahanap ka ng ginhawa. Nakaka-develop tuloy. Yung mga una mong mga commitment, nasisira. Nawawasak ang mga pamilya. Kaya dapat sa paghihiwalay, ang Panginoon inuuna nating ilagay sa ating puso. Lalong-lalo, kung malayo tayo sa mga mahal natin sa buhay at malapit tayo sa mga tukso, dapat ang Panginoon bigyan ng pansin. Sa Kanya lumapit, sa Kanya humingi ng ginhawa. Have the Lord as husband. As protector, benefactor, provider, companion. Be close and stay close to God. Kayo na maghihiwalay pa lang dahil sa mga dahilan na hindi nyo maiwasan, kayo magkahiwalay na, o kayong talagang naghiwalay na, ang Panginoon ang laging karamay natin. Paano naman sa mga magkakaibigan? Psalm 41, 9-13, binasa na rin natin. My most trusted friend has turned against me, though he ate at my table. Have pity, O Lord. Heal me so I can pay them back. Then my enemies won't defeat me, and I will know that you really care. You have helped me because I am innocent, and you will always be close to my side. You, the Lord God of Israel, will be praised forever. So pray to the Lord. Rely on God's help, and rely on God for help and companionship. And whatever happens, always praise God. Miracles happen when you praise God, especially when you really mean it, in spite of difficulties around you. This always work. Yung mananalangin, aasa sa Panginoon at magpupuri. Si Job, ano ang kanyang naging ginhawa? Job 19, 25-27. I know that my Savior lives, and at the end, He will stand on this earth. My flesh may be destroyed, yet from this body, I will see God.
Yes, I will see him for myself and I long for that moment. Kahit na parang isinusuko na ni Job ang laban, lost case na, sabi niya, kahit pa nga ako mamatay, kahit tapos ang daigdig, alam ko, makikita ko ang Panginoon. So ang solution ni Job, ang comfort niya, ang ginhawa niya sa kabila ng, sa tingin niya, Diyos naman talaga ang pumayag para magkaganon-ganon ang buhay niya. At totoo naman, pero kay Job, God pa rin. Walang mapapala ang isang taong nalulungkot na nga, nag-iisa na nga, nawalay na nga sa mahal sa buhay, tapos lalayo pa sa Diyos. Magtatampo pa sa Diyos, magagalit pa sa Diyos. Kanino ka nakakapit? Si Satanas talaga natira. Gusto mo yun? Kaya kahit hindi mo naunawaan ang nangyayari sa iyong buhay, hindi ka payag sa nangyayari sa buhay mo, hindi ka sang-ayon na deserve mo yan, huwag na huwag kang bibitaw sa Diyos. Siya pa rin ang ating pag-asa. At habang nakakapit ka sa Diyos, anumang lakas, hindi ka kayang itumba ng ganap. Nadadapa ka, nasusugatan, nagagalusan, pero hindi ka kayang sirain ang ganap habang ikaw ay nasa presensya ng Diyos. Job 16:19-20, even now, God in heaven is both witness and my protector. My friends have rejected me, but God is the one I beg. Sabi niya, kahit pa nga lahat ng mga kaibigan kong pinakamatatalik, bumaligtad na rin, tumalikod na sa akin, sa Diyos pa rin ako lalapit. So kay Job, God pa rin. In Job 27:2-6, I am desperate because God all-powerful refuses to do what is right. As surely as God lives and while He gives me breath, I will tell only the truth. Until the day I die, I will refuse to do wrong by saying, you are right. Because each day my conscience agrees that I am innocent. Alam niyo ang kasaysayan ni Job, napakalinis, napakabuti, makadiyos siyang tao, pero nalagay sa pagsubok. Sabi ni Satanas, mabait naman yan, makadiyos naman yan kasi binibless Subukan mong tanggalin ang blessing pagka hindi sinumpakan yan. So sunod-sunod na dagok ng buhay ang dumating kay Job. Alam niyang wala siyang kasalanan, pero namatay lahat ang anak niya. Nabawala lahat ang kanyang kayamanan, nagkaroon pa ng sakit ang katawan niya, nabalot ng mga bukol at sari-saring mga galis. Ang mga tao bumaligtad na sa kanya, ang mga kaibigan niya, sinasabing umamin ka na, sigurado makasalanan ka kasi hindi ka naman magkakaganya kung hindi ka talaga nagkasala. Pati asawa niya, sabi sa kanya, why don't you curse God and die? Praise God ka ba dyan? Nagkaganyan-ganyan na yung buhay natin. Wala na siyang natirang kakampi. Sabi ni Lord, sabi nitong si Job kay Lord, Lord, kahit parang kayo, hindi ko na rin kakampi because you refuse to do right, but hindi niyo ako hanguin dito. Alam niyo naman wala akong kasalanan. Pero sabi niya, hindi pa rin ako gagawa ng masama. Hindi ko dudungisan ang aking konsyensya dahil yun na lamang ang kakampi ko, yung sarili kong budhi. So ano ang talagang kinapitan ni Job? Job's comfort when he thinks that God has deserted him and in fact is allowing all of these difficulties to happen to him, he is held fast to his righteousness. It was steadfast. Sabi niya, kahit alam ko na wala akong ginawang mali at kahit alam kong parang pinapamayaan ako ng Diyos, basta hindi pa rin ako gagawa o mag-iisip ng mali, yan na lang ang natitira kong kaulayaw sa aking buhay, yan na lang naisa kong comfort, natirang kaisa-isa na ginhawa ng kalooban ko na ako'y hindi gumagawa o nag-iisip ng masama. There was no break-up between Job and himself. There was a break-up with everybody, but he survived because he did not break up with God, though he thought that God was behind all of his difficulties, and he did not break up with himself. Alam niyo, ang tao basta buo ang loob, mananatiling matagumpay. Hindi hinati ni Job yung loob niya. Alam niyang mabuti siya, patuloy siyang gumawa ng mabuti. Hindi yung alam mong masama ka, tapos nagbubuti-butihan ka, hati ka nun. Pero siya, hindi niya hinati yung loob. Sabi niya, kung ano yung paniniwalaan ko, kung ano yung aking paninindigan, yun ang mananatili, ano man ang nangyayari sa labas. He remained one whole person inside of him. At syempre, kahit hindi niya lubusan lagi na-appreciate, God had always been with him because he was always righteous. Pagsubok lang naman at dadaan din ang panahon at nalampasan niya yon. Si Hagar, na parang pinagtakloban ng langit at lupa, isa ka lang namang alipin, babae ka pa,
Tapos, matapos kang anak ka ng amo mo, pinalayas ka nilang mag-asawa, may bitbit kang batang hindi ka naman matutulungan at pakainin mo pa, nasa disyerto kayo, wala ka namang maipainom, wala kang maipakain, anong gagawin mo? Genesis 21, 17 to 21. When God heard the boy crying, the angel of God called out to Hagar from heaven and said, Hagar, why are you worried? Don't be afraid. I have heard your son crying. Help him up and hold his hand, because I will make him the father of a great nation. Then God let her see a well. So she went to the well and filled the skin with water, then gave some to her son. God blessed Ismael. Yung sarili niyang ama sa laman ay pinalayas na sila, pero ang ama sa langit, hindi sila pinabayaan. Sino man sa atin ang napatulad dito kay Hagar, nagkaroon kaya ng anak sa isang lalaking ayaw naman panindigan ang pagiging ama niya, may ama tayo sa langit na pwede nating asahan. Merong katulong ang ating mga kapatid na ganyan ng kalagayan. Nadidinig niya ang iyak ng mga bata na iniwan ng ina o ama. Nadidinig niya ang pangangailangan ng mga single parents. Kaya ang Panginoon ang tumatayo sa lugar na yon, ano man ang circumstance ng pagkakabuntis mo at pagkakapanganak, ang Panginoong Diyos ay Diyos pa rin at tumutulong pa rin. Kaya tayo naman mga nasa paligid, kung hindi tayo tumutulong, huwag na lang tayong manghusga. Huwag na lang tayong mangusig. Wala namang babae na nung elementary, inilagay niyo sa slam book, ambition, maging kerida. Wala namang ganon. Wala namang maging single mother, maanak ka ng isang lalaking lasing, walang ganong ambisyon. Nadadala ka lang at naaanod ng buhay kung saan-saan ka man nasa sadlak na mga kalagayan, pero walang may ibig ng ganyan. Kaya hindi tayo dapat na mangusig. Ang siyempre, number 1 ang uusig, yung misis, na yung number 1, uusigin niya talaga yung number 2, sobra. No? Pero nagkataon lang, pasalamat ka, ikaw yung number 1, baka kung nahuli ko lang ng ilang buwan, ikaw yung naging number 2. Kasi salamat ka kung privilege ka, kung ikaw yung legal. Di ba? Ang laki-laking advantage mo na ikaw yung legal. Paano kung ikaw yung hindi? Kailangan ng uunawa din tayo. Sometimes in your attempt at preserving what is yours and your space, you become unkind to those who are threats to it, although it might not have been their ambition to threaten you. Ang kabutihan ng tao, ibinibigay niya kahit sa kanyang kaaway, kahit sa kanyang kakompetensya. Sabi nga ng Panginoon, love even your enemies. If they are thirsty, give them drink. If they are hungry, give them food. So, importanteng inuunawa natin ang tao. Walang tao na gusto niyang maging sagabal siya sa kaligayahan ng iba, gusto niyang maging mang-aagaw lang siya. Pero maraming tao na inaabutan ng pagkagipit. Kaya kung hindi ikaw yung gipit, you can be more gracious, you can be kind, you can be nicer. Yun nga ang dahilan, kaya ka anak ng Diyos. Anong comfort dito mga kapatid? That God heard, God hears. And then God called out to Hagar. God calls out to Hagar's today. And God showed a well. Up to now, God shows wells. Hindi naiibang Diyos noon man hanggang ngayon. And God blessed Ismael. Sasabihin pa, Ismael was, ito yung anak sa labas, out of wedlock. Pasalamat ka kung hindi ikaw yung anak sa labas kasi hindi ka nagdadala ng stigma. But be kind to those who are in this situation. Wala namang bata na ambisyon niya nung sinapupunan siya, anak siya sa labas. So, kailangan maging maunawain tayo. Bagamat hindi naman tayo considerador para mangyari na lang itong mga ganitong pangyayari left and right. Pero pag nangyari na, maibabalik ba ang panahon? Maibabalik ba ang isang bata sa sinapupunan? Maibabalik ba ang kamay ng orasan? Hindi. Ang gagawin na lang natin, survive. Survive and prevail. And with God's help, we will survive. Bawat tao may nakaraan. Bawat buhay may mga sugat at mga peklat ng kahapon. Bawat struggle nagiiwan sa atin ng mga hapdi. Pero hindi natin dapat payagan na yan na maghari sa ating buhay. Because there's God in heaven who hears, who helps, who likes us to be well. Bawat sakit ay may katapat na lunas. Kaya nga malaki ang Diyos para kaya niyang tapatan ang lahat ng ating kalagayan. Saan naman tayo pumunta?
Huwag niyong aalisin ang Diyos sa equation, lalong-lalo kung ang buhay niyo ay mahirap, naghihirap, mahapdi, masakit, nangungulila kayo. How do you heal from pain of breakup? Seek God. Find comfort in God. Pray. Praise God and worship. This always work. Isa pa pong painkiller sa mga breakup, bukod sa Diyos, kapwa-tao. Other people who remain with you. May umaalis, may nananatili. May umaalis, may dumarating. Hindi nauubos ang tao sa ating paligid. Kaya lang tayo'y nagiging bulag. O umalis ang boyfriend mo, may magulang ka pa. Umalis ang asawa mo, may anak ka pa. Umalis ang kaibigan mo, may iba ka pang kaibigan. Kasi kuminsan, binubulag tayo ng luha. Nahihilam tayo ng luha. Hindi natin nakikita ibang taong nandyan. Mahal naman tayo, nag-aalala para sa atin, nagmamalasakit. Pero ini-ignore natin sila dahil wala na tayong gustong hanapin, kundi yung wala. Dapat yugyugin ang sarili. Gisingin ang sarili at sabihin, teka, bakit ba ako sobrang nagluluksa? May iba pa namang natitirang tao sa mundo. At kung talagang wala nang natira, katulad kay Job, may Diyos pa. At kung siya man ay nagsasabing Diyos nga ang dahilan ng mga pagdurusa ko, parang kakampi ko ba siya o hindi? Pero sabi niya, meron pang ako. Ako ay ako at hindi ko iibahin ang sarili ko. Hindi ko korap ang sarili ko. I will be true to myself. Kasi kahit lahat ng tao mawala sa mundo, nandiyan pa kayo, kasama nyo ang sarili nyo. Hindi pwede masiro. Kaya mahalaga ang tao is at peace with yourself. Because when you are not at peace with the others, who else will you seek help from? God and yourself, as God enables you. Hindi na uubos ang tao. Mga kapatid, kung meron kayong hinahanap-hanap, nangungulila kayo, huwag nyo naman baliwalain yung mga tao nasa paligid sa inyo na sinisikap punan yung mga nawala, sinisikap na gampanan yung hindi nagagampanan ng hinahanap nyo. Lalo yung mga anak na nabo-broken heart, yung mga anak na iniwan ng mga nobyo o nobya, appreciate nyo naman ang pagsisikap ng mga magulang nyo na mahalin kayo, bagamat iba naman yung pagmamahal ng boyfriend o girlfriend o asawa, pero minamahal din kayo. Huwag nyo baliwalain nyo na parang wala nang mahalagang tao sa inyo kung hindi yung si bigote na yan. Diba? Ang tagal-tagal nyo nga nabuhay, yung magulang nyo lang kasama nyo, nakilala nyo lang 2 taon ago, parang hindi na kayo mabubuhay ngayon na wala, 2 taon pa lang naman bahagi ng buhay nyo. Niloloko lang kayo ng inyong emosyon, kaya nyo yan, with God's help. Pwede bang hindi? Nung ipinganak ka ba, kasama mo siya? Hindi naman Ang tagal-tagal mo nga nabuhay, wala siya, tapos kayang nawala, parang hindi mo na kayang mabuhay uli. It's a lie. Sabihin niyo sa katabi niyo, pandilata niyo, it's a lie. Lahat yan, mga kapatid, hindi ko minamaliit ang ating pangungulila, pero halimbawa, namatayan tayo ng magulang, namatayan tayo ng anak, namatayan tayo ng kapatid, namatayan tayo ng kaibigan, dinaramdam natin, pero ibangon nyo ang inyong sarili. Kasi pinahiram na nga kayo ng Diyos, na-enjoy nyo yan, isolin nyo ng buong puso, at gumawa kayo ng paraan para tumibay kayo muli. Tingnan nyo pa yung ibang tao sa paligid nyo, kasi kung minsan nakapagdaramdam yon, nalungkot ka ng lungkot dahil may hinahanap ka, eto naman siya, di mo pinapansin yung iba. Appreciate natin yung iba. May umaalis, may dumarating, hindi na ubos ang tao. Kahit kay Job, may Diyos pa at meron pa siyang inner self. Kaya mahalaga yung huwag mawalay sa sarili. Huwag nawawala sa sarili. Kasi pag sa sarili mo na ikaw nawala, wala na talaga matitira. Huwag yung nagtitirintas ka, wala ka namang mahabang buhok, nawawala ka na sa sarili nun. No? Huwag yung lagi ka na lang nakatingin sa kawalan. Mga kapatid ko na de-depress kayo, layasan nyo yung depression o palayasin nyo, huwag yung entertainin. Parang gusto nyo magmukmok, oh no, maligo kayo, magpabango, magbihis ng bright color, lumabas, magsaya. Huwag nyo entertainin ng lungkot. Kasi habang ine-entertain nyo yan, mawiwili, hindi aalis. Kailangan makaramdam siyang hindi siya welcome. When you feel depressed, do something physical. Mag-gym kayo, mag-exercise, mag-jogging. Kung may pera kayo, mag-shopping. Diba? Mahalaga rin yung retail therapy.
Kung meron kayong magagawa, libangin ang mga sarili, huwag na huwag kayong magmukmok at huwag kayong makikibarkada sa mga mahilig magmukmok. Kung minsan may mga asosasyon ng mga taong itinakwil ng Diyos, huwag kayong sasali doon. Mga samahan ng mga taong naaawa sa sarili, you will never get anything out of that. Si Elijah, isang matinong propeta na daya din ng emosyon. Akala niya siya na lang ang natirang propeta at makadiyos sa buong Israel, natakot na siya. 1 Kings 19:3 and so on. Elijah was afraid and he ran to the town of Beersheba. He left his servant there, then walked another whole day into the desert. He begged the Lord, I've had enough, just let me die. He answered, Lord God all-powerful, I've always done my best to obey you. But your people have broken their solemn promise to you. They have torn down your altars and killed all your prophets except me. And now they are even trying to kill me. The Lord said, 7,000 Israelites have refused to worship Baal, and they will live. Sabi ni Lord, Elijah, huwag kang mag-inarte. May 7,000 pang natitira kang kakampi. Akala mo lang nag-iisa ka. Marami pa kayo. No? So, huwag kayong mag-over-dramatize ng kalagayan. Huwag mag-over-generalize ng kalungkutan. Humanap kayo na ikakasaya. Humanap kayo ng pag-asa. Because there are other people who come along. There are those who stay. At may mga bagong dating. Muling buksan ang puso. Kung naisara yan ang libing ng isang dating minahal, maglaglag luksa at muling buksan ang puso. Another painkiller, of course, as we have seen in Job's case, is yourself. Your will and your determination to survive. Psalm 42, 5-6, why am I discouraged? Why am I restless? Tama nga naman. So, teka. Bakit ba ako sobrang nalulungkot? Bakit ba ako nade-depress? Ba't ba ako nagluluksa? Bakit ako nagmumukmok? Oh no. Ang ganoon, I will remove this garment of mourning and I will put on the garment of praise. Even sadness is a decision. Like happiness is a decision. Kung hindi likas na dumarating, tulungan ninyong dumating yung happiness. Kung hindi likas na umaalis yung lungkot, tulungan yung itaboy siya. Huwag kang pumayag na mawalan ka ng pag-asa. Huwag kang pumayag na masiraan ang loob. When all have deserted you, yun na lamang buong loob mo sa tulong ng Diyos ang magpapanatili sa iyo nakatayo. Another painkiller in breakups are other objects of focus and attention. Psalm 121, 1-3, I lift up my eyes to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. So, lift up your eyes at the mountains. Look at the Lord as helper. Look at other people and other factors. Look up, look around. May tulong, may gamot, may ginhawa, nakatumbas ang mga drama mo sa buhay. Kailangan lang hanapan mo yan ng kamatch. At isa pa na painkiller ng ating mga breakups, time. Panahon. Ecclesiastes 3:1-8, everything on earth has its own time. There's a time for birth and death, for healing, for crying and laughing, weeping and dancing, embracing and parting. There is a time for finding and losing, keeping and giving, for tearing and sowing. There is also a time for love and peace. May panahon. Kung matagal-tagal ka na rin lang nalungkot, nalukusan, nag-isa, wakasan mo na. Tama na yan. Ibang panahon naman nang ipasok mo sa iyong buhay. Para tayo mga heavenly bodies talaga, para tayo mga planeta, mga bituin, sa paglalakbay natin, sa kalawakan, kumisay nagkakalapit-lapit, kumisay nagkakalayo-layo, kumisay nagkakasabay-sabay, kumisay tumatawid tayo ng landas ng isa't isa at pagkatapos na ilalampas, nagkakasalubong, naglalampasan, may matagal na kasabay, nakadikit ang landas, meron namang pansamantala lang. Ganun talaga ang buhay.
Sa bawat pinupuntahan natin, sa bawat yugto ng ating buhay, may nakikita, may hindi nakikita, may napapalapit, may napapalayo, dahil lahat tayo may mga landas na tinatahak. So enjoy togetherness while it lasts. Survive breakups and separation when they happen. The end of a relationship is not the end of the world. It could only help you to begin another one. So kailangan wag nating mamaliitin ang lahat ng posibilidad na ibinibigay ng Diyos. That is why, I repeat, it is important to be at peace with others, with God, and with yourself. Dalawa lang ang talagang lagi mong kasama kahit saan. Diyos at sarili mo. Kaya dapat, kaibigan mo ang Diyos at kaibigan mo ang sarili mo. Paminsan-minsan, may nakakasabay ka. Kuminsan may asawa ka for 50 years. Pero on the 51st, kuminsan nagkakahiwalay na kayo, sumakabilang buhay na siya o may ibang nangyari. Hindi talaga natin makakasama ang sinuman panghabang panahon. Ang lahat ay hiram. Kaya habang ipinahihiram sa inyo, samantalahin nyo, mahalin nyong mabuti. Magpamahal kayo para pag nagkalayo kayo, wala kayong sukat ipagsisi at panghinayangan. Do your best for others. Give your best to others. Enjoy togetherness. But be strong to survive breakups. Darating ang panahon sa piling ng Panginoon sa kabilang buhay na ang lahat ng sa Kanya ay magkikita-kitang muli at di na magkakawalay pa. Pero habang wala tayo sa dimension na yon, tatagan ninyo ang inyong loob. Keep and preserve relationships as long as possible, and when it cannot be helped that separation would happen, get your strength from God, enjoy other people and other things that come along, and say goodbyes nicely, graciously, and beautifully, dahil ang lahat pahiram. Ang mahalaga lang, habang ipinapahiram sa inyo, huwag niyong sayangin, huwag niyong aksayahin, huwag niyong waldasin para walang sama ng loob kung tapos na yung pagsasabay na inyong mga landas. Ama naming Diyos, ituro niyo sa amin ang pinakamabuting paraan para yung mga relasyon namin ay aming maingatan, mapahalagahan, mapatagal, mapalawig, mapaganda. At kung may mga nagwakas na, salamat Panginoon at nakahiram kami. Salamat at nahiram nila kami. At nawa Panginoon, sa paghiwa-hiwalay, ang lahat ay magkaroon ng mga bagong kaligayahan, mga bagong hinaharap, mga bagong pag-asa. At sa lahat ng ito, sa inyo kami umasa, sa inyo kami lumapit. Dinudulog namin sa iyong presensya, Panginoon, ang sino man sa mga kapatid ngayon na may mga hapdi sa puso, mga bagabag, sakit ng loob dahil sa paghihiwalay, o mga takot na baka magkahiwa-hiwalay. Nawa, Panginoon, ang lahat ng ito, yung presensya niyo ang magbigay sa amin ng tibay, yung presensya niyo ang aming panghawakan. Mga kapatid, ipanalangin natin na makilala natin nagdurusa ngayon, nahihirapan dahil sa mga pagkakahiwalay. Ilapit din natin ating sarili, and let's give closure to what has to be given closure. Yung mga talagang tapos na, isara na natin, dahil sa hindi natin pagsasara, hindi tuloy tayo makapagbukas sa mga bagong chapter ng buhay natin. Ama, sa sandali ng pananahimik namin sa presensya nyo, ipakita nyo nga po sa amin ng mga personal application ng mga paalala nyo sa sandaling ito. Let's be with the Lord in silence, and may we be blessed by His Spirit and love. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang Surviving Breakups. Halina't sama-samang sumamba at magdiwang sa Day by Day Jesus Celebration kasama si Kuya Ed Lapiz. Bulwagan ng Panginoon PICC, one Sunday a month, Philippine International Convention Center, Rojas Boulevard, Pasay City. All other Sundays sa mga Day by Day mini bulwagan ang pagtitipon. Para sa buwan ng Oktubre, gaganipin ito sa October 6, 2024. 8 a.m. ang First Jesus Celebration, 10 a.m. naman ang Second Jesus Celebration. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang ating official Facebook page, Day by Day Friends.
Bakit Bahay Kastila ang tawag sa mga malalaking bahay sa probinsya? Isa ito sa mga maling tawag siguro na nakagawian natin, tawagin na Bahay Kastila, yung mga bahay na bato, bahay na tisa, sapagkat halos wala namang nagtira mga Kastila dyan. All throughout the Spanish regime, halos isang Kastila lang ang nasa isang bayan at yun yung kura. Yung mga nakatira dyan sa mga plaza ng mga malalaking mga bahay, yan yung mga descendants ng mga datu, ng mga maharlika. O kaya sila yung mga yumaman sa komersyo. Mga Pilipino yan. Kaya hindi dapat tawagin Bahay Kastila, kundi Bahay Filipino. Ito'y nag-evolve lang naman na bahay kubo sapagkat sa korte, sa mga bintana, makikita mo kapis ang ginagamit. Yung paggamit niya ng espasyo sa loob, walang masyadong marami mga dibisyon, maaliwalas, lahat ng aesthetics at function yan ay napaka-Pilipino. Kaya ang dapat tawag dyan, Bahay Pilipino. Sinapupunan, ako'y iyong kilala. Wala na nang iba, sa inyo'y hihigit pa. Panginoon, tapat dakila ka. Kayo lang ang pupurihin at siyang tatanghalin, pagkat kay buti-buti niyo sa akin. Ang pag-ibig na sadyang kay ganda, mga pangako niyo'y gabay sa aking daan. Walang makapapantay sa anak ninyong alay. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailan pa man. Tinawag niyo akong kaibigan, kahit na ako ay pariwara. Sagat sa labis ang inyong pagmamahal, sa tupang sa kawan na nawala. Kung aking bibilangin bawat butil ng buhangin, ang habag niyo'y ganon karami rin. Ang pag-ibig niya sadyang kay ganda, mga pangako niyo'y gabay sa aking daan. Walang makapapantay sa anak na inyong alay. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailan pa man. Paano ba masusukat taas, lalim, layo't lawak ng pag-ibig niyong sadyang walang hanggan, walang hanggan. Ang pag-ibig na sadyang kay ganda, mga pangako niyo'y gabay sa aking daan. Walang makapapantay sa anak na inyong alay. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailan pa man. Ang pag-ibig niyo'y sapat
Sa inyo po, Panginoon, lapat itong aking loob na sumilong at pasakop, makisuno at sumukob. Sa tuwing kayo'y lalapitan ay lagi nang gumagabay, taus-pusong lumilingap sa bawat pusong sugatan. Kabutihan niyong matapat, bukas palad kung magbigay, kahit ang tulad kong abay, walang patagong anuman. Sa karilagan ng takip siling at sa kandili nyo ako'y hindi maliligaw. Datnan man ang unos sa lalim ng dilim. Kung sisikapin kong bilangin ang mga bituin, isa-isahin ko man bato sa buhangin. Walang makahihigit sa lawak ng iyong pagtingin, sa kalinga niyo pagmamahal sa akin. Alleluia, 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 Ang aming nais ko'y purihin ka sa magdamag, makasama ka maging sa pighati. Ako'y nagagalak sa kaligtasan niyo't habag, pagkat paglapit ko, ngiti ang iyong bati. Alleluia, 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 Alleluia.
Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!